Yo, what's up? PH update. Ah, Bigyan niya ng magandang komentaryo dito si Attorney Vic Rodriguez. Panoorin natin ang mga punto de vista ni Attorney Vic Rodriguez. Okay, pasok mo. Na makakapaghatid ng pagbabago sa ating bansa. Heto, tingnan nyo naman, napaka-organiko ng mga nagpunta. Oh, ayan ho mga kababayan, ilan lamang ho yan sa mga napakaraming larawan na kumakalat ho ngayon sa social media na kung saan sa tingin ho natin, ito ho ang naging dahilan kung bakit nagpapanik ngayon yung mga bangag sa Malacanang mula nung naglabasan itong mga ganitong klaseng larawan. Nakita nyo ho yung mga drone shot kagabi kung gaano karaming tao ang dumalo at yung speech nitong si Congressman Rodante Marcoleta na kung saan napakarami hong bumili dito kay Kong Dante at talagang pinulbos niya ho ng napakaigi itong si Tambaluslos. Sa totoo lang kung ang ordinaryong Pilipino mapapanood yung speech na yun nitong si Congressman Rodante Marcoleta, sigurado 100% makukumbinsi ho ang sino mang Pilipino na makapanood doon sa video na yun na suportahan ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ho yun ang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Walang humpay na ayuda, walang humpay na paninira sa mga Duterte. Walang progreso, kaliwat kanan ng korupsyon sa ayuda, sa infrastruktura. Yung flood control na yun, napakarami ho kahit paulit-ulit ho yung mga issue na sinasabi natin dito. Pero kailangan ho natin kasi paulit-ulitin. Kasi yung mga Pilipino, meron mga amnesia. Meron lang mapanood na isang video, lahat ng issue na kinakaharap natin ngayon ay nakakalimutan nila. Kaya kailangan ho natin i-remind every time yung ating mga kababayan kung bakit hindi dapat iboto ang mga kandidato ng administrasyon na to. Eto mga kababayan, rekta ho tayo sa isa sa ating kandidato ng pagkasenador, itong si Atty. Vic Rodriguez. Ito ho ang kanya naging talumpati diyan sa nangyaring rally na yan kagabi na kung saan dinaluan ng daan-daan libong Cebuano. Maraming salamat para sa mga kababayan nating Cebuano. Palakpakan ho natin lahat ng nagpunta, lahat ng nag-organisa, lahat ng nag-donate o nagbigay ng kanilang serbisyo diyan sa diyan sa rally na yan. Mabuhay ho kayong lahat. Ito, pakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Rodriguez, number 56, ang tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay, tapat at maisog na oposisyon. Alam ninyo ang napakaraming problema na kinaharap ng ating bansa. Subalit, pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng 7 oras. Pang Guinness World Record po iyan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya ng hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya sa Article 11, Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo ninyo, pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages, kung inyong talagang iintindihin
ang kaya lamang ho pumirma sa isang oras ay 6. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa 10 minutong yan, sa loob ng isang oras, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mangbabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, na ang ibig sabihin pala ng akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mangbabatas. Habang kayo'y binibigyan ng 2,000, 3,000, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. You know, mga kababayan, di na ho sila nag-iisip ng proyekto ngayon. Rektang akap na lang ho ang kanilang pagnanakaw. Pagnanakaw nitong mga walang yang politiko na to, yung mga nakapaligid kay Tambaluslos. Yan ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Wala na ho silang maraming cheche-bureche na magbibiding-biding pa yun. Walang ganun. Wala akong bidding-bidding. Pagka ilinabas ang pera, automatic akap na yan o kung ano pa man, di ba? Wala na akong maraming cheche-bureche. Dati kasi, dami pa nilang dapat gawin, dapat ayusin eh. Pero ngayon, pagka akap, yun na ho yun. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso, yan ay si Senador Dante Marcoleta. Grabe, ano na ho talaga. Ito na ho talaga. Ito ang kinatatakutan nila eh. Sa totoo lang, yung mga kalaban natin, yung mga nasa timbangag. Kung tayo, Team Suka, okay lang maging Team Suka, wag lang maging Team Bangag. Na yung talagang magkaroon ng iisang tinig, ha? Itong mga kandidato ni Tatay Digong, yung tipong nagpapalakasan sila sa bawat talumpating daluhan nila, talagang kinakampanya nila yung mga kasama nila. Naku, pag kahit ito nanalo, sabihin ko sa inyo mga kababayan, sabihin ko sa inyo, lahat ng pumirma, kung galito kayo sa mga pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nyo ho kung paano nyo ho sila magagantihan. Gusto nyong gantihan. Gusto nyong balikan yung mga congressman yung pumirma dyan sa impeachment na yan. Iboto nyo ho ang kandidato ni Tatay Digong. Napakalaki sampal sa pagmumukha ng mga congressman nyo na yan. Na hindi man lamang ho kayo kinonsulta sa pagpirma nila dyan sa impeachment na yan. Kung gusto nyo silang balikan, kung gusto nyo silang buweltahan, simple lang ho, ikampanya nyo ho at iboto yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit po tig-5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 lamang ang maaaring pumirma. At sa loob ng 7 oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring pumirma. Saan galing yung 215 na pirma dyan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint? Kitang-kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito ay isang batang-batang abogado, bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador, si Senador Attorney Jimmy. Mga kababayan, suportahan din ho natin ito si Attorney Jimmy Bondoc, no? Kasi talagang ipaglalaban ho niya kung ano ang tama pagka nasa Senado na siya. Wala ho siyang pakialam dyan sa kung sino man mababangga dyan, masasagasaan dyan. Kung ano ang tama, yan ang ipaglalaban itong si Attorney Jimmy Bondoc. Nalobad yung ano. Sinalaula ho nila ang proseso ng impeachment. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw.
pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Yo! Papayag ba kayo? Hindi! Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma, kahit tinatawag itong verified impeachment complaint, ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo, pag nananawagan to uphold, defend, and respect the Constitution, hindi pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte. Ilan ang bilang ng 250? Sa launa nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, umaapaw tayo rito, nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan tayo. Ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan ang higit na lumalalang kagutuman. Ang kinakailangan ng Pilipino ay trabaho, hindi akap. Correct. Ang kailangan ng Pilipino ay respetuhin ang kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi ang patuloy na ginagawa tayo mga timawa at lagi na lamang gusto naglilimos sa mga tiwaling mambabatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Katulad din ng aking kasama sa tinatawag nilang Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Yo! Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Kinakailangan ho natin ng mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marcoleta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondoc. Kinakailangan natin yung number 53 na kapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Speaking of Senador Pastor Apollo Quiboloy, ito pakinggan ho natin ang greeting sa amunan nitong si Tatay Digong. Yung pangangampanya niya, pag-i-endorso niya dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Mayor, good evening. Sir, bakit ba natin kailangan iboto si Pastor sa Senado? Maayong gabi, maayo kay natunong na nairali karon o maka pagawas ko sa akong sentimento sa akong mga kandidato nga akong gipili na ko ni para mag-ubad purong tarong ni nga tao. Si Pastor Diyos nun, maayong tao, buutan. Wa ko'y makit ang sayop niya. Umuna sa Senado si Pastor. He will be a good conscience. Siya ay pwede mag-conscience diya sa conscience sa Senate. Nakulang sila diha og lecture sa unsay maayo.
Ibig sabihin nga yung mga panahon ho na to, yung mga nandyan sa diyan sa Kongreso, diyan sa House of Representatives at Senado, mga wala na ho silang konsensya. Kailangan ho natin ng Pastor Kibuloy diyan sa Senado para kahit papaano pagka nakikita na nila, o yan magnanakaw na yan, pastor, ayan na magnanakaw na yan. Lalapitan ni Pastor Kibuloy yan, siyempre. Siyang kumbaga yung magsasabi sa kanila ng katuwiran, ika nga, no? Mali na yan. Hindi dapat ganyan, kawawa Pilipino yan, di ba? Kaya kailangan ho natin ng Pastor Apollo Kibuloy. Ito, no joke ho ito. Hindi biro to. Matuwid ho talaga, sa totoo lang. Pagdating sa prinsipyo, yan si Pastor Kibuloy, magagaranti ko ho yan sa inyo. Matuwid ho, hindi ho makukurap, ika nga. Hindi ho siya mabibili ng pera. Baka tanungin pa niya yung mga nagbibigay ng pera. Magkano ba kailangan? Kaya abangan ho natin, mga kababayan. Tayo ho'y naniniwala makakapaghatid ng talagang pagbabago sa Senado pagka meron ho tayong Pastor Apollo Kibuloy. Ay, wag ho kayong pakakasigurado para dun sa mga akala nila hindi mananalo tong si Pastor Kibuloy. Nagkakamali ho kayo dyan, no? Mga kababayan nating OFW, mahal na mahal ho yan si Pastor Kibuloy. Yung mga taga Davao, Mindanao at dyan sa Visayas, naku, napakarami hong nagmamahal dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ano ho yan walang humpay ho yung paninira nila sa kanya. Maging yung mga speech nitong si Marcos Jr., talagang walang humpay ho ang pagbira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi alam ho nila yung tunay na numero, nagkakaroon ho sila ng in-house survey at nakikita nila, naglilitaw yung mga pangalan ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unsay tarong, unsay dili. Si Pastor, akong gitanaw, mamuoy magda sa kabag-uhan diya sa Senado para sa Diyos. So, Pastor, I wish you luck. Gawag na kong mga tao na butohon ninyo, butuhin ninyo, Pastor. Kaya dili gin mo magmahay. Hindi ho talaga tayo magsisisi. Galing na ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung tumakbo si Bangagap, kinontra ho ni Tatay Digong dahil yung mama na yan. Kahit ano pang sabihin niya, alam ho niya yung karakas, ika nga. Naniwala tayo kay Bibi Sara. Si Bibi Sara, kaya nga, kung ano lang sabihin ni Tatay Digong, yun lang kung papaniwalaan natin, ika nga, no? Iboto ho natin. Hindi naman ho i-endorse ni Tatay Digong yan kung kargado yan, o kung ano pa man, kung meron niyang bagahe, o kung meron niyang, si Tatay Digong diskumpiyado sa kandidato. Hindi ho niya i-endorse yan. Maraming gusto magpa-endorse kay Tatay Digong ngayong mga panahon na to. Maraming gusto magpataas ng kamay. Nakita niyo ho yung rally kagabi. Sa loob ata ng kalahating minuto o 45 minutes, walang ginawa itong si Tatay Digong kundi magpa-endorso. Kung wala na hong say yang si Tatay Dig sa politika, sa local, sa national, wala na hong magpapataas ng kamay dyan. Pero lahat na lang ng kandidato dyan sa Cebu, gusto ho nilang mabanggit ang pangalan nila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik ko tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Kinakailangan nating magsama-sama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm election as a referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng 3 taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Payag pa ho ba kayo? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kaysa sa buhay ninyo noong ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag kayo'y naglalakad sa lansangan? Hindi. Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Ang mga Duterte-approved and certified senatorial candidates
nangangampanya lamang base sa aming kakayahan, subalit kami ay patuloy na sinisiraan. Ito ho yung mga dapat nating pinag-uusapan. Hindi po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi tayo mabubusog sa impeachment na yan. Hindi tayo magkakaroon ng 20 pesos kilo ng bigas sa impeachment na yan. Hindi bababa ang presyo ng pasahe, ang presyo ng produktong petrolyo at ang presyo ng pangunahing bilihin pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwad na impeachment. At bilang namumuno sa gyera laban sa korupsyon, bilang tunay at maisog na oposisyon, aking pinamumunuan at bilang senador ninyo, nais kong amyendahan ang tinatawag nating batas laban sa pandarambong, ang batas laban sa mga mandarambong. Sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo na ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamyendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Kibuloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Nako, pagka nangyari mo yan, papalakpak ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa kahaba-haba ng panahon, yan ho talagang problema natin. Kahit ilang eleksyon, ilang mga politiko ang laging nagsasabi na pagka naupo ako, matatapos ang korupsyon. Pero hanggat hindi ho tayo nagkaroon ng mga politiko na merong political will na tapusin itong walang yang walang yang korupsyon na to, wala ho talagang mangyayari. Pagka kumbaga kung puro salita lang sinasabi nila na ako magiging diyan, kumbaga tatapusin ko yan, ika nga. Wala naman hong konkretong solusyon. Ang konkretong solusyon mag-impose ng parusang bitay sa kaso ng pandarambong, ika nga. Dapat talaga gurgurin itong mga walang yung magnanakaw na to. Grabe, yung mga ordinaryong Pilipino, kumuha lang ng pagkain sa sa convenience store, sa palengke, kalaboso Ayun lang mga kababayan, napakaganda ho talaga ng mga plataforma ng slate ticket ng PDP Laban. Yan sila Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Congressman Marcoleta, at yung pong suportahan po natin sa lahat po ng mga nakakapanood dito. Suportahan po natin ang PDP Laban. Huwag na po tayong magpabudol pa sa mga sa administrasyong bangag ngayon. Huwag na po tayong magpapabudol sa mga yan. Kita niyo naman po mga kandidato ni Marcos Jr. ngayon. Mga batikang magnanakaw sa lipunan. Ayun po. Hanggang dito na lang muna po to. Panoorin nyo na lang po ang buong reaction video ni PH Update sa kanyang page. Suportahan po natin tong napakagaling na komentaryo na to. Page Update. Wag po tayong titigil mag-share sa lahat ng mga videos po na inilalabas namin, isinishare namin. Ito po ay para sa inyo, para sa kaalaman ng bansang Pilipinas. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, maging dito po sa ibayong dagat, ika nga, sa mga OFW na makakapanood
napakalaking tulong po nito para sa atin na makita po natin, ma-share po natin yung mga ganitong balita, mga ganitong nagaganap sa ating bansa. Okay, hanggang dito na lang muna po 'to. At muli po, i-subscribe niyo po yung channel ko, paki-like, paki-share, at para po lagi tayong updated sa lahat ng mga inilalabas tayong video. Hanggang dito na lang po. Good night.